Ako po, tama kaya itong nakuha na impormasyon ni Senator Amy Marcos na dapat sana si VP Sara ay nasa listahan si VP Sara sa ICC. Pero parang panghuli na. Ngayon na bago na ang listahan. Bakit? Threat si VP Sara sa coming election. So kailangan daw unahin si VP Sara na ipahatid, ipakulong doon sa ICC. Siya na ngayon ang una at susunod nilang target para ipakulong sa ICC. Yan ang balita ni Senator Amy Marcos. Sabi ni Senator Amy Marcos, chismis lang daw ito. Pero sa dami-daming chismis ni Senator Amy Marcos, lahat ay nagkatotoo. Base sa mga intriga, base sa mga reflection at nabasa ng mga netizen, ay pawang magkatotoo ito, mga kabibig. Nako, mag-amang Duterte, ikukulong na sa ICC. So success na success si BBM sa kanyang planong mawala ang mga Duterte. And I'm sure Romualdez will take over as the president after ni BBM. Ilang taon na lang? 3 taon na lang. So, pinaspasan daw nila na makuha itong si VP Sara. Pati baka impeachment. Paspasan na rin. Di ba mga kabibig? So, eto kabibig ba, ang impormasyon ni Senator Amy Marcos na nakakayanig, as in nakakatakot mga kabibig. Ito kabibig, makinig tayo ha. So allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Hala. So, ICC will issue a warrant for the Vice President immediately. Nako po, uunahin si VP Sara. Kasi alam nilang tagilid na ang alyansa na nagsimula si VP Sarang nangampanya, para patahimikin si VP Sara, kailangang dalhin sa ICC. Or, kung manalo man ang PDP laban, Duterte, plus si Amy Marcos at kung sino bang number 12 nyo, kailangan daw patahimikin si VP Sara. And the only way para tumahimik si VP Sara, kagaya ng kayang ama na nakulong sa ICC, ilagay si VP Sara sa ICC kasama ang mag-ama. Tapos, isusunod si Bato de la Rosa, si Bongo, at yung ibang mga generals. Para malinis na, wala na mga Duterte sa Pilipinas at yung ibang kontrabida, para daw maghari na sila. Nako. O, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Ala, goodness. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Naku po. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. Tama. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding
the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. There you go, kabibig ha. Chismis yan ni Senator Amy Marcos. Pero ang chismis na yan ay meron siyang reliable sources. Hindi lang chismis na pagising niya, ay gagawin kong chismis na ito. Hindi. Yung chismis niya galing sa main source. Na dapat sana panghuli si BP Sara sa listahan, inuna na si BP Sara at dapat daw mahuli agad-agad si VP Sara. Nako, nakakilabot itong mangyari, kabibig. Ito pala yung si BP Sara. Nung in-interview siya, hinggil sa warrant of arrest sa ICC. Ito, kabibig, pakinggan natin ha. Bisaya to, pero i-translate ko lang, kabibig. Yes, sir. Oo. Naako sa listahan. Daghan kaayo mi na naa sa listahan. Yes, sir. Totoo po. Nasa listahan ako. Marami kami sa listahan po. Sa ICC. Nahibaw ko, ana, kay pag-abot na ko dito, natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa ko mabisita kada adlaw. Nalaman ko, kasi pagdating ko sa ICC, parang iba yung pakiramdam ko. Parang nung una pa lang, parang medyo okay lang yung pagbisita ko sa father ko. Pero later on, bigla na lang nire-record yung mga pinag-uusapan ng tatay ko. So doon ko parang naramdaman na merong kababalaghang nangyari. Yun pala ay kasama si VP Sara sa listahan. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan na mo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa. So parang naintindihan ko na they will listen to our conversation ni Pangulong Duterte kung pag-uusapan ba namin yung kaso niya or kung ano ang mga strategiya namin or meron bang aamin sa aming dalawa. Amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso ug unsay ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas ug mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato. So dito sinabi ni VP Sara na hindi lang ako nandun sa listahan. May nauna pa na dapat nilang ikulong. Ako yung pinakamalayo sa listahan. Pero ngayon, ang inamin ni Senator Amy Marcos ay si VP Sara na panghuli, ginawang number 1. Pangunahin nilang dadakpin. Ikukulong sa ICC. Yon ang strategiya ngayon. Grabe no, nakipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC. Diba? Parang nakakilabot na kumusta na pala ang gobyerno natin, no? So, ano ang iyong reaksyon? Sabi ng mga netizen dito from Earl Justin Magoncia, tinarantado ni BBM ang soberenya ng ating bansa. Sabi na kaya tahimik si Tory, masyak na lang tayo na libo-libong pulis ang i-deployed nila. Sinasadya nila yan para magkagulo at mag-declare ng martial law. Sabi na isang netizen. Hinahanap ko nga si Tory pero biglang nawala, parang bula. Nako, naghahanap ng gulo talaga si Junior para di matuloy ang eleksyon, lakas kasi ng oposisyon. Gera ang kalalabasan pag ginawa nila ni VP, sabi ni Dinos G. Misterio. Dito talaga hantong ang usapin na ito, sir, kung hindi pa talaga sila titigil. Budol naman, hays nako Pilipinas, anong nangyari? Puro lang Duterte ang ating kinakain araw-araw. Yan mga kabibig ang pinag-uusapan ngayon at trending na tawag dito, pasabog ni Senator Amy Marcos, mga kabibig. And
Sa ginawa ni Senator Amy Marcos ba, ito yung strategy niya para tulungan ang mga Duterte. Ito ang strategy niya para ipaalam sa mga tao kung ano na ang status ng mga Duterte, kung ano ang posibilidad na mangyari sa mga Duterte. At itong Senate hearing niya, it means, Kabibig, na meron talaga itong patutunguhan. Hindi na itong hearing-hearing, sabi ng iba, ay, useless na yung hearing na yan kasi si PRRD na sa ibang bansa na. Pero pinangako ni Senator Amy Marcos na tutulong siya para makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yan ang palaging sinasabi ni VP Sara pag tutungtong siya sa stage at ikakampanya niya si Senator Amy Marcos. Na si Senator Amy Marcos nandito at inendorso ko kasi tutulong siya para makauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas.